Hi! Hello! Kamusta po? Okay lang. Ayun. So yun, una po gusto ko pong pasalamatan, of course, Mayor Vico, Giting ng Pasig. At binigyan po ng tsansa yung isang katulad ko na simpleng mamamayan, simpleng vlogger lang, pero binigyan po ng tsansa para po mangampal niya at makilala po kayong lahat dito. Napaka-pogi at magaganda pala mga tao dito. Kamusta po? Yun. So magpapakilala muna po ako. Ako po si Mark Gamboa, isa po akong political vlogger. Okay? Ako din po ay tumatakbo bilang senador, number 27 sa balota. So nag-file po ako noong October, sinubukan ko lang, independent candidate, tinanggap naman ng COMELEC, nasa balota po tayo, number 27. Okay? So ako po ay political vlogger for the last 6 years. 6 na taon na po, Models of Manila TV yung pong aking channel. Okay? Opo, ako po yun. Nagsimula ako sa political vlogging May 2019. Alam niyo po ba kung ano nangyari nung May 2019, 6 years ago? Ano po nangyari nun? Nung May 2019, doon po naging mayor, si Mayor Vico Soto. Hindi po inakala ng mga maraming tao, akala nila na hindi makakaya ni Vico yan. Ano yan, masyadong malakas yung mga yan. Pero tinalo po niya. At dahil po sa inyo, dahil binoto nyo po, nagkaroon po ng maraming magagandang pagbabago dito po sa Pasig. Tama po ba? Ayun. So doon na po ako nagsimula maging political vlogger at sinubaybayan ko po yung pong storya ni Mayor Vico. Nung time na yon, nung May 2019, sabi ko sa vlog ko, itong si Mayor Vico, he is the future of Philippine politics. 6 years ago, sinasabi ko na po yon. At 6 years, ngayon po, masasabi ko, hindi po ako nagkamali ng aking prediction. 6 na taon po, nakita niyo naman po si Mayor Vico, hindi kinain ng sistema, hindi kinain ng bulok na tradisyonal na tinatawag nila trapo politics. He has stayed true and committed dun po sa kung ano yung sinimulan po niyang misyon dito po sa Pasig. At hahayaan ba natin na merong pipigil doon sa kanyang pangatlong term? Hindi po, di ba? Hindi. Siyempre, ayaw na natin bumalik doon sa bago. Ayan. So, nagtatanong siguro yung iba, Mark, bakit ka tumatakbong senador? Kasi po, sa totoo lang, kahit saan ako magkampanya, umikot ng bansa, naiinggit sila dito sa Pasig. Sa totoo lang, totoo po, bakit sa Pasig yung mayor nila? Mahusay na, magaling na, matalino na, tapos hindi pa kurakot, hindi pa nagnanakaw. Di ba? Kasi dito lang sa Pasig, halos karamihan po ng Pilipinas naiinggit po talaga. At naiinggit sila na yung mga Pasigenyo ay mga matatalinong bumoto, matatalinong pumili. Diba? Paano naman po yung mga ibang lugar? Paano naman yung mga ibang probinsya na hanggang ngayon po ay hawak pa rin ng mga iba't ibang mga dynasty o kaya mga mayayaman o bilyonaryo na hindi nagsiservisyo, nangungurakot at kinakawawa po yung kanilang mga tao. Siyempre po, ang gusto po natin, kung sakali pong makapasok po tayo sa Senado, electoral reform. Okay? Papadaliin po natin para yung mga deserving naman na kandidato, para yung mga matatalino, mahuhusay, kahit hindi ka galing sa political family, kahit hindi ka galing sa dynasty, hindi ka maraming pera, mas madali dapat ma-elect ka sa pwesto, mas madali dapat tumakbo ka at ma-elect ka at magsilbi ka sa iyong lugar. Okay lang po ba yun? O kumbaga, gagawa tayo ng maraming Mayor Vico, hindi lang sa Pasig, kundi sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Pangalawa po, sa Senado, ang gusto ko din tutukan din, isa po sa mga unang ginawa ko after manalo ni Mayor Vico noon, yung mga sumunod na buwan, nung mayor na siya, ay pumunta po ako sa ugnayan, sa Pasig. Sinubukan ko lang, humingi ako Mayor Vico ng isang road project, kung magkano yung nagastos, magkano yung kasi ganun daw FOI, Freedom of Information. Tapos nagulat ako, yung binigay naman sa akin, yung pong detalyado, magkano yung ginastos dito sa proyekto na yon. At doon ko nakita na ang ganda pala kapag open yung gobyerno, kapag open yung LGU, na ipakita kung magkano bawat pako, bawat simento, bawat presyo nung ginagawang proyekto, doon maiiwasan yung korupsyon. Yan, kaya po yung Freedom of Information, yung pong nangyari dito sa Pasig, gusto din po natin gawin sa buong bansa para lahat po ng mga LGU, lahat ng mga mayor, governor, 'di ba? At maging totoo na po, hindi na yung puro patong, puro kickback,
So kasama po tayo ni Mayor Vico sa laban po natin para po isulong yung good governance, hindi lang dito sa Pasig, kung hindi sa buong bansa. Okay lang po ba? Ayun, kasi may nagsasabi, parang hindi yata sila okay sa good governance. Narinig nyo ba yan? O pero, hindi kasi nila naiintindihan na kapag may good governance, ang nakikinabang po ay bawat isa po sa atin. Hindi po yung iilan lang, hindi yung paborito lang nitong si Mayor o paborito lang nitong si Chairman. Lahat po nakikinabang kapag good governance. O, matanong ko lang po, pwede po ba ngayong 2025 ay straight na po natin 9-0 dito po sa inyong distrito? O kung meron din po mga taga-ibang distrito, straight natin 15-0 para po wag na nating bigyan si Mayor Vico ng sakit ng ulo mula sa, alam nyo naman, gaano, basta mahirap na lang magsalita. O, pero ngayon po, buong Pilipinas nakikita na yung kung gaano yung sakit ng ulo. Wag na po natin bigyan si Mayor Vico ng ganon. Idiretso na po natin, i-vote straight na po natin, Giting ng Pasig. Okay lang po yun? I-vote straight po natin? Ayun. So, pagkatapos po natin i-vote straight, kung meron pang nakitira sa senador nyo na sobrang isa, baka naman po pwede nyo na akong isama. Number 27, Mark Gamboa. Okay, for senator. Subok lang po. Isang simpleng vlogger, isang simpleng mamamayan na nakita po yung magandang ginawa ni Mayor Vico, na-inspire ako. Sinubukan din po natin tumakbo at ngayon po, in my only way ay sumusuporta at tumutulong po para sa lahat po ng mga champions ng good governance. So thank you very much po. Maraming salamat. Thank you very much, Pasig. Umaagos ang pag-asa. Thank you. Thank you. Good luck. Salamat po.